Oras na para isa-isahin nating solusyonan. Ayan na. Ang mga issue sa buhay ng mga kapatid nating problemado. Heto na ang Shoutout Notes. And this is the Mahiwagang Bayong. Namimiss ko to. Itong Mahiwagang Bayong na to. Let's read the first problem for tonight. Pick one problem, read the problem. Okay, eto na po. What to do? 3 months na kami ng boyfriend ko at ipakikilala na niya ako sa family niya on Christmas Day. Oh, that's nice. At dahil best friend ng sister ni boyfriend ay ang ex-girlfriend ni boyfriend. What? Baka darating daw itong si ex sa mismong araw na yon. What to do para hindi feeling awkward? Worried girlfriend, Jerlyn. Ano ba naman to? Wait a minute naman. Hindi ba naman, 'di ba? Konting sensitivity naman. Ex na nga yun eh. Bakit iimbitahan pa sa Christmas get-together ng family kung part of the past ka na? Past Christmas ka na eh. Last Christmas ka. Hindi ka na sa Christmas na ito. Kung ako ikaw, huwag ka na mag-attend. Kasi kahit best friend mo yung sister ng ex-boyfriend mo, you can always go out at on another time. Huwag ka nang sumali dyan. Kasi hindi na yan ang okasyon para sa'yo. Ex ka na eh, di ba? Kung ako ba, ang girlfriend na present, unang-una tandaan mo to ha. Ikaw ang wagi kasi ikaw ang present girlfriend. So you have every right to be at that Christmas get-together, okay? Wag kang mag-feeling awkward. Hindi ikaw ang dapat mag-feel awkward. Even if, well, you know that close naman yung ex dun sa sister because they are best friends. At ex na niya si boyfriend. So the operative word here is past na. Past is past. Tapos na siya. So, ikaw na ngayon ang girlfriend, ikaw ang magmaganda dyan sa party. Come in your best outfit, OOTD. Come in your best Christmas aura. At magmaganda ka dyan, huwag kang mag-bitter. Just be nice and friendly to everybody. At huwag mong i-feel na ikaw yung parang mali-left out. Dapat ka lang, nice ka lang dyan. You know, be friendly to everybody. Dahil ikaw na nga ang present ngayon. Yung isa naman, sana naman, iiwas nyo naman na. Huwag nyo naman pagsamahin yung nakaraan sa kasalukuyan. Baka wala maging future yung guy kung pagsamahin nyo yung mga yan. So, mabuti pa, itabi-tabi natin yung mga hindi dapat magkasama. This is Christmas. It's a season of cheer. It's a season of get-together. It's a season of love. Huwag nating pag-awayin o pagtagpuin yung alam nating medyo may mga bitter feelings towards each other. It cannot be helped. Iiwas naman natin. Kung we're in that power to iwas yung mga taong hindi dapat magsama sa iisang occasion, ikaw yun na po gumawa ng paraan. Siguro that girl should be told, uy, wag na lang. Or in a very nice way, we can always go out another time. Bilang best friend mo naman yung sister, di ba? Yung sister na lang ang magsabi, huy, wag na. Kasi, di ba? It's very awkward. And I think the girl herself, Jerlyn, ikaw ang hindi dapat ma-awkward, okay? You have every right to be in that occasion. Yun lang po. Alright. And then, problem number 2. Yee! Dear Miss Cherry, what to do po? Nakuha na ng office mate ko ang bonus niya at lahat naman yata tayo. Yes, meron nakaka-relate pero sa halip na magbayad siya ng utang sa akin na worth 5,500 pesos na last April pa, nanlibre siya ng mga kape sa iba naming office mates at binili pa ng mamahaling pabango. Ang kapal naman. Bala ko na po siyang sugurin at komprontahin. Ay nako talaga. Dahil pandagdag ko rin sana sa Christmas expenses ang 5,500 pesos na yon. What to do? Dami kong grasya. O nga, grasya, no? Sayang grasya na sana baka mawala pa dahil
nakatanggap na siya ng bonus, dapat naman ay sana maisip niya ring magbayad. Alam mo yan ang tinuturo lagi ni Chinky Tan dati. Pag daw nakukuha natin ang Christmas bonus natin, medyo malungkot man sabihin, unahin natin yung mga responsibilities. Those should be your priority. Yung mga dapat mong bayaran, yung mga bayarin, bills, utang that had to wait. Lalo na ito, April pa pala yung utang na yan. Abay, unahin nyo naman na sana. Kasi you don't want to bring that into the new year. You don't want to be bringing utang into 2026. Wag na natin patagalin hanggang hindi naman kailangan yung buong amount. If you feel parang ito lang yung kaya ko, at least mabawasan po yung amount na naiutang nyo. At least malaman ng tao you have the intention to pay. Hindi yung kalimutan na lang, magkalimutan na lang, let's all put it in the past. Hindi po pwede yun kasi utang yun. Tulad ni Gracia, meron siyang pinaglalaanan ng pera na yon, 5,500 pesos. Especially these days, sasabihin natin, uy, maliit na yung halaga ng pera, but 5,500 can buy you a lot of things. At definitely, it can buy you a lot of things for Noche Buena. Kasi 5,500 pesos yon. So, sa ating mga may kautangan, maganda po sana na i-prioritize natin, lalo na kung may kakayahan ng magbayad. Pakiuna namang bayaran yung mga tumulong naman sa'yo nung panahon na walang-wala ka at kinailangan mo naman yung pera na yon. Isipin naman sana natin na may paglalaanan at gagamitan din yung may-ari ng pera na sana ay mahanap mo sa puso mong bayaran na. Ngayon, si Gracia, balak daw niyang sugurin at kumprontahin dahil pandagdag nga rin sana niya sa Christmas expenses. Wag naman sugurin at baka lalong hindi magbayad. Wag ding kumprontahin. Pakiusapan pa rin ng mahinahon pero firm, ha. The words have to be firm. The words have to be a little serious. Baka sabihin kasi kaya namang patawarin mo na lang o ano, wag po. Kailangan din, the message should be that I really need the money. I hope pwede mo akong bayaran na. Kung kaya mo naman, bayaran mo na. Siguro hindi naman din tayo susulatan ni Gracia kung hindi niya alam na kaya namang magbayad na. So, ano ba to? Nananawagan tayo para kay Gracia. Magbayad na po ang nagkakautang sa kanyang 5,500 pesos. Let's make Christmas naman a little bit happier for everybody. Kung kaya naman natin gawin, bakit naman hindi, 'di ba? Wag naman unahin muna yung panlilibre kasi hindi naman sila yung nagpahiram sa iyo nung kailangan mo. Ang dapat mong ilibre talaga ng kape at iba pa, yung nagpautang sa iyo nung Abril. Nung kailangan mo yung pera at yung iba wala ring ipapahiram sa iyo, but this person took the risk. Gracia took the risk of lending you money, and I think it's only fair na unahin mo din siya sa panahon na hindi taghirap to ng medyo panahon ng sagana. Medyo meron ka ngayon, 'di ba? So bago pa yan mapunta sa mall o bago mo pa yan maibigay pa sa iba, unahin mo na siya, 'di ba? Merry Christmas. Okay. At pangatlo nating shout out note for the night. What to do? Ayaw sumayaw ang isa sa 8 naming newly hired employees sa Christmas party namin sa office next week. Baka ma-embarrass daw siya at mapahiya at makakasama raw ito sa kanyang mental health. Okay? Ilang beses na naming ipinaliwanag sa kanya na for fun lang naman ito pero ayaw niya talaga. What to do po? Napapataas ang kiray. Alam mo, unang-una hindi natin pwedeng pilitin ang mga taong ayaw gawin yung gusto mong gawin niya. Can't force anybody to do what is something that they feel is against their will. Besides, a Christmas party is supposed to be a cheerful get-together. So, kung kaya nilang pilitin ka, magpapilit ka naman. Pero kung hindi talaga at ayaw mapilit, hindi magawa yung gusto mong gawin nila, wag na lang. Kung may 8 kayong newly hired employees, meron pa namang 7. So, those 7 can dance. So, masaya pa din yon, marami pa rin yon. Hope you enjoy your Christmas party next week at with those 7 newly hired employees na willing
to bring and spread Christmas cheer. Tama? Huwag nang pilitin yung nag-aalala para sa kanyang mental health. Baka rin may pinagdadaanan, hindi natin alam. Some people can just, dance or nang hindi nahihiya. Some people, big deal yan. Big deal yung gumawa ng mga bagay na hindi kaya normally on a given work day, di ba? Kasi, syempre pag Christmas party, medyo nagkakasayahan, so medyo nakakalimutan ng konti ang hiya, hindi ka na masyadong nahihiya. Hindi po lahat ng tao ay ganon. Hindi ko kayang sumayaw, okay, fine. Hindi ko kayang kumanta, okay, fine. Baka sa mental health ko, okay, siya lang ang pwede magsabi noon if that's going to be a reason pa na ibibigay niya na medyo na-aggravate ang kanyang mental health, ay wag na lang. Pwede na lang siyang umupo and be part of the audience. Okay, walang pilitan dito. Kung ano lang yung kayang gawin sa Christmas party, yun na lang po ang asahan natin. Yung mga willing to bring and spread Christmas cheer, there's your people, okay? Yung mga ayaw, wag na. Okay lang po. No pilitan here, okay? And that wraps up our shout-out notes. Salamat po sa mga nagpadala kay Kiray, kay Gracia, at kay Worried Girlfriend, Jerlyn. I hope you all have a Merry Christmas. Sana nakatulong ang mga payo ko sa mga kapatid nating problemado. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.